Samantala nababahala si Senator Erwin Tulfo kung sasabat pa ba ang pondo ng iba't ibang departamento para maibsan ang epekto ng krisis na dala ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. May umarangkadang balita si Angela Babad. Sana po itong ayuda natin, hindi po ito one time lang po. Kasi that's what I'm really scared na paano po pag tumagal ito. Paano po umabot ito na hanggang June and we have to prepare and brace ourselves, lalo na po yung mga mahirap na kababayan natin. Paano kapag tumagal pa ang tensyon sa gitnang silangan? Ito ang naging sentro ng pagpupulong ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kaninang umaga. Pinangunahan ni Senate Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang pagtatanong sa mga ahensya kung sasapat pa ba ang kanilang pondo para sa iba't ibang ayuda. Gayong tila magtatagal pa ang problemang dulot ng gulo sa Middle East. Isa sa mga tanong ni Tulfo sa DSWD ay kung may susunod pa bang sektor na makatatanggap ng ayuda bukod sa transportasyon. Sa ngayon wala pa pong pinag-usapan ano yung next sector. But in terms of funding, meron po. It's been publicly announced na half of IX will be specifically set aside for this crisis. Bagamat nagpresenta ang mga ahensya gaya ng DOLE, Department of Agriculture at DSWD ng mga programang aagapay sa mga Pilipino tulad ng Sustainable Livelihood at Enterprise Program, sabi ni Tulfo, maaaring magamit lamang ng mga Pilipino ang pondo para rito upang maitawid ang kanilang pangangailangan sa kasalukuyan. Bagay na pinatotohanan ng National Anti-Poverty Commission. Yes po, yun po ang sentimento ng batayang sektor. Na pag mayroon na po sila kagad nakatatanggap na ayuda, kagad po nila yung kinukonsume for sustainable. Pero na para hindi naman para doon, para sa pagkain, kagaya niyan, sustainable livelihood para pampuhunan, like DOLE also and DTI, nagagamit. Yes po, yes po. Dahil sa kaliwat ka ng suliraning ito, bumuo na ng technical working group ang senador para sa patuloy na pag-aamyenda ng 4-Piece Act sa gitna ng krisis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.